Manganganak ba ang Diyos? Pwede bang manganak ang Diyos? Di ba ang nanganganak ay babae? Diba? Alamin ang katotohanan at hiwaga kung papaano'y pinanganak ng Diyos ang kanyang anak na si Kristo Jesus. Paano po ba naging kasama ng Diyos ang kanyang anak? Tignan niyo po maigi. Pag sinabi natin bigatin, ibig sabihin ng bigatin, ipinanganak. Ngayon, nag-iisip ang tao, manganganak ba ang Diyos? Pwede bang manganak ang Diyos? Di ba ang nanganganak ay babae? Ha? May problema ba sa Diyos yun? Kung gusto ng Diyos mag-anak, sino bang makakapigil ito? Di ba? Tingnan natin sa Hebreo. Hebreo 1:5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Hebreo 1:5. So nanganganak ba ang Diyos? Yes. Ito sa salita ng Diyos Ikaw ay aking anak. Sinabi yan ng Diyos patungkol kay Kristo, hindi sa mga anghel. Ikaw ay aking anak. So ang ama ay naging ama dahil nagkaroon siya ng anak. Hello? Ito po nung narinig ko to sa isang diba. Kasi nagtatalo yung mga relihiyon na sabi nila, ano ba, sino ba ang Diyos? Ang Diyos ba ay yung ama o ang Diyos ba ay yung anak? No? Mga kapatid, tandaan po natin, unang-unang rason, unang-unang dahilan, kaya po naging ama ang Diyos ay dahil ipinanganak niya ang kanyang anak, si Jesus. Ibig sabihin, kahit wala pa tayo na mga tao, wala pa tayong mga Kristiyano, mayroon nang tumatawag ng Ama sa Diyos, yung kanyang ipinanganak, yung kanyang anak. So tayo, nagiging mga anak lang ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yahoo! Kaya kung tumatawag ka ng Diyos Ama, Diyos Ama, hindi mo naman kinikilala yung unang ipinanganak ng Diyos. Yung ating firstborn. The firstborn of God is Jesus Christ. Kung hindi mo kinikilala ang firstborn of God na si Jesus, hindi ka totoong anak ng Diyos. Nakikiama ka lang. Diba? Tignan yung mga relihiyon. Tumatawag naman ng Diyos Ama, Diyos Ama, pero hindi nila kinikilala si Kristo na siya yung bigatin Son of God. Hindi nila tinatanggap na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Na si Kristo ay salita ng Diyos na gumawa ng lahat ng bagay kasama ng Diyos sa pasimula. Paano ngayon pa? Paano ngayon i-respeto ng Ama sa langit yung kanilang pagtawag na Ama, Amang Diyos? Nakikita niyo yung punto? Kaya po tayo naging mga anak ng Diyos at nakakatawag ng Ama sa Diyos ay dahil lamang po kay Kristo. Kung hindi tayo kumilala kay Kristo, hindi tayo tumatanggap kay Kristo, hindi tayo magkakaroon ng karapatan maging anak ng Diyos. 1:12, di ba? Yaon lamang tumatanggap kay Kristo at yung mga sumasampalataya sa kanyang pangalan ang pinagkakalooban ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. So ibig sabihin, falso pala yung mga tumatawag ng Diyos Ama, kung hindi nila tinatanggap yung unang-unang anak ng Diyos. Na nagsabi
sa araw na ito ay ipinanganak kita. So mga kapatid, para po hindi tayo mamroblem. Kasi kung iniisip natin, babae lang po ang pwedeng mga. Tignan nyo sa encyclopedia, yung seahorse. Yung male seahorse. Yung lalaking seahorse, ang nanganganak, hindi po yung babae na seahorse. So, pwede pa lang manganak ang lalaki. Di ba? Kaya kung tatanungin niyo ang Diyos yun, nanganganak ka ba Diyos? Diyos namin? Ito ang sagot na yung araw na yun, ipinanganak niya ang kanyang anak. Kaya, nung bumaba po si Jesus, nagkatawang tao, tingnan niyo, pag sinabi natin, nagkatawang tao, may pinanggalingan yun, di ba? Ano siya bago nagkatawang tao? Kung siya ay talagang taong-tao, dapat galing siya sa binhi ni Jose at nagtaling sila ni Maria para masabi siya ay talagang taong-tao. Eh hindi naman eh. Nabuntis nga yung birhen eh. Di ba milagro yun? Okay, tignan pa natin yung ibang talata. Sa Salmo, o awit 2:7, Psalm 2:7. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Pinanganak na ang Diyos, mga kapatid. Kaya nga siya tinatawag na anak ng Diyos dahil siya ay ipinanganak ng Diyos. Hallelujah. Okay. Doon naman sa Juan 1:18. John 1:18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. So it goes, brothers and sisters, kung sino yung nakakita sa Ama, na pinanggalingan din niya, yun lamang ang mayroong kakayahan ipakilala ang kanyang Ama. Sabi niya, wala namang taong nakakita sa Diyos. Diba? Kung si Jesus ay tao lang, pwede bang siya ay nandun na sa piling ng Diyos nung siya ay ipinanganak? Hindi! Kaya nga, nakakalito yun kung paniniwalaan natin yung sinasabi ng relihiyon na si Kristo ay taong-tao lang. Malilito kami. Pero kung pinapaniwalaan mo sinasabi ng Biblia na si Kristo ay kasama na ng Diyos at nakita niya ang Diyos, kaya ipinapakilala niya ang Diyos na kanyang Ama sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. John 3:6, 1:3. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. At ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. So, ibig sabihin mga kapatid, kung tao ka, ang ipapanganak mo, tao rin. Hello? Kung ikaw yung Diyos, ang ipapanganak mo ba ay tao? Diyos ka eh. Espiritu ka eh. Ang ipapanganak mo ba ay tao? So, ito na naman ay malaking kumbaga question doon sa mga relihiyon na ang paniwala ay hindi Diyos si Kristo. So how can we reconcile this truth? So mga kapatid, dahil ang Diyos ay Espiritu, ang ipapanganak niya, Espiritu din. Panoorin ang kumpletong talakayan sa Bishop TV 3234 YouTube channel.